Mandy, ano nang ginagawa mo? Hindi siya pinansin ni Mandy. Tumingin siya sa likod, sa direksyon ng batang IT specialist na nag-operate ng projector. Tumango siya. Isang malaking puting screen sa likod ng altar, na nakatago sa likod ng mga bulaklak, ay biglang bumaba at nagliwanag. At doon, lumabas ang mga ebidensya. Ang mga bank statement. Ang mga email. Ang mga kontratang nagpapatunay sa sabotage sa De Villa Textiles. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Pagkatapos, isang video ang nagplay. Isang hidden camera footage mula sa opisina ni Eve Rivas. Sa video, si Eve Rivas ay umiiyak habang kinukumpirma ang lahat at tinuturo si Marco bilang utak sa likod ng lahat. Mandy, stop this madness, sigaw ni Marco, ang mukha ay namumutla. Ngunit hindi pa tapos si Mandy. Mayroon pa. Ang huling ipinakita ay isang audio recording. Isang pag-uusap sa telepono sa pagitan ni Marco at ng kalaban ng kanilang pamilya, kung saan pinag-uusapan nila kung paano hahatiin ang De Villa at ang Valencia Group kapag bumagsak na ang mga ito. Sa puntong iyon, si Don Franco Valencia, ang ama ni Marco, ay napasigaw sa galit. Marco! Traitor! Ngunit bago pa man magkagulo, tumingin si Mandy kay Belle. At ikaw, aking pinakamamahal na kapatid, sabi ni Mandy, ang bawat salita ay may diin. Huwag mong isipin na nakalimutan kita. Lumabas sa screen ang business registration ng Bella Estrella Holdings, kasama ang litrato ni Belle. At pagkatapos, ang huling alas ni Mandy, ang kupas na litrato ng ina ni Belle, kasama si Don Franco Valencia. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Belle. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at galit. Sinungaling! Lahat yan gawa-gawa lang, sigaw ni Belle. Talaga ba, hamon ni Mandy? O baka naman gusto mong sabihin sa lahat kung sino talaga ang ama mo? Sabihin mo sa kanila kung bakit mo gustong sirain hindi lang ako, kundi pati na rin ang pamilyang tumalikod sa'yo. Doon na sumabog si Belle. Ang kanyang hinahon at pagiging sopistikada ay nawala, napalitan ng purong galit ng isang taong nahuli na. Ginawa ko nga, sigaw niya, ang boses ay matinis at puno ng puot, na ikinagulat ng lahat. Dahil dapat sa akin ang lahat ng ito. Dapat ako ang De Villa. Dapat ako ang Valencia. Karapatan ko iyon. Karapatan na ninakaw ninyong lahat sa akin. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga bisita ay nagsitayuan. Ang mga reporter na naroroon ay nagsimulang kumuha ng mga litrato at video. Ang mga pamilyang Valencia at De Villa ay nagsimulang magsigawan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang mga mata ni Mandy ay naghanap ng isang tao. At nakita niya ito. Nakatayo sa may malaking pinto sa likod ng simbahan. Si Rico. Nakasandal sa pader, nakasuot ng simpleng damit, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya. Hindi ito nakangiti, ngunit sa mga mata nito, nakita ni Mandy ang isang bagay na mas mahalaga, paghanga at respeto. Tumango ito sa kanya, isang tahimik na pagkilala sa kanyang tagumpay. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang sandali. Isang matandang lalaki na may makapangyarihang tindig ang lumapit at tumayo sa tabi ni Rico. Si Ricardo Sandoval Lai. Ang ama ni Rico. Inakbayan nito ang kanyang anak at tumingin kay Mandy na may paghanga. Isang matalas na reporter na nakakilala sa matanda ang sumigaw sa gitna ng ingay. Sandoval. Anong ginagawa ng Sandoval Hotel Group dito? Ang tanong ay umalingaw sa tenga ni Mandy. Sandoval. Tumingin siya mula sa matanda papunta kay Rico, na ngayon ay hindi na makatingin sa kanya ng diretsyo. Ang resibo mula sa Sandoval Hotel. Ang pangalan ni Rico. Ricardo Sandoval. Naramdaman ni Mandy na nanlamig ang buo niyang katawan. Ang huling piraso ng palaisipan ay nahulog sa lugar, at ang katotohanang nabuo ay kasing sakit ng pagkakanulong kanyang natuklasan. Ang sumunod na mga minuto ay isang nakalilitong pagsasama-sama ng mga sigawan, mga flash ng kamera, at mga tumatakbong security personnel. Ang perpektong kasal ay naging isang pampublikong eskandalo. Nakita ni Mandy ang kanyang ama na galit na kinokompronta si Don Franco Valencia. Nakita niya ang kanyang ina na umiiyak sa isang tabi. Nakita niya si Marco na pilit na kinakaladkad palabas ng mga gwardya, habang si Belle ay parang isang baliw na tumatawa habang umiiyak,
ang kanyang magandang mukha ay nasira na ng puot. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang mga mata ni Mandy ay nakatuon lang sa isang direksyon. Sa likod ng simbahan. Kay Rico. O kung sino man siya. Ricardo Sandoval. Ang pangalan ay umuulit-ulit sa kanyang isip na parang isang sirang plaka. Ang may-ari ng hotel sa resibo. Ang dahilan kung bakit biglang lumitaw ang kanyang makapangyarihang ama. Lahat ay konektado. At ang sakit ng pagkatuklas na iyon ay mas malalim, mas personal, kaysa sa pagkakanulo ni na Marco at Belle. Ang mga iyon ay mga kaaway. Ngunit si Rico siya ay naging isang kakampi. Isang kaibigan. Halos higit pa. Habang ang mga reporter ay nagsisimulang maglapitan sa kanya, naramdaman ni Mandy ang isang kamay na marahang humawak sa kanyang siko. Dito tayo, bulong ni Rico. Hinayaan niya ang sarili na magpatangay. Inilayo siya nito mula sa kaguluhan, palabas sa isang pinto sa gilid ng simbahan, patungo sa isang maliit at tahimik na hardin sa likod. Ang ingay mula sa loob ay unti-unting humina, napalitan ng huni ng mga ibon at ng lagaslas ng isang maliit na fountain. Nang makarating sila sa gitna ng hardin, binitiwan siya ni Rico. Tumayo ito ilang hakbang ang layo mula sa kanya, binibigyan siya ng espasyo. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga hindi masabing salita. Binasag ni Mandy ang katahimikan. Ang boses niya ay walang emosyon, pagod na pagod. Isa ka rin palang sinungaling. Hindi ito isang tanong. Isa itong pahayag. Isang katotohanan kasing sakit ng lahat ng iba pang katotohanan na nalaman niya sa araw na iyon. Hindi sumagot si Rico. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, isang sakit na tila pamilyar. Yumuko ito, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Ang kilos na iyon ay isang tahimik na pag-amin. Ang lahat ng iyon ang pagiging barista, ang maliit na apartment, ang simpleng buhay lahat yon, kasinungalingan, pagpapatuloy ni Mandy. Naramdaman niya ang pamilyar na init sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang kanyang mga luha. Umiyak na siya ng sapat. Ang pagkatao ko bilang si Rico Santos, iyon ay kasinungalingan, mahinang sagot ni Rico, sa wakas ay tumingin na sa kanya. Pero ang mga naramdaman ko, Mandy, ang mga naramdaman ko para sa'yo, lahat yon totoo. Isang tawang walang saya ang kumawala kay Mandy. Paano ako maniniwala sa'yo? Ang buong pundasyon ng kung paano tayo nagkakilala ay isang malaking kasinungalingan. Huminga ng malalim si Rico, tila nag-ipon ng lakas para sabihin ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Mayroon akong nobya dati, panimula niya. Mahal na mahal ko siya. Akala ko, siya na. Ibibigay ko sa kanya ang lahat. Ngunit isang araw, nalaman ko na lang na kinukuha niya ang mga plano ng kumpanya namin at ibinibigay sa aming pinakamalaking katunggali. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang pagmamahal ko para sirain ako, para sirain ang pamilya ko. Napatitig si Mandy kay Rico. Nakita niya ang isang lumang sugat sa mga mata nito, isang sugat na hindi pa rin ganap na naghihilom. Simula noon, pagpapatuloy ni Rico, nawalan ako ng tiwala. Lahat ng babaeng lumalapit sa akin, ang nakikita lang nila ay si Ricardo Sandoval, ang pera. Walang nakakita sa akin. Kaya gumawa ang ama ko ng isang pagsubok. Isang hangal na pagsubok. Kailangan kong magpanggap na mahirap sa loob ng isang taon. At kung sa loob ng isang taon ay makahanap ako ng isang babaeng mamahalin ako bilang si Rico, hindi bilang si Sandoval siya na daw ang babae para sa akin. Ang kwento ay napaka-imposible, parang isang pelikula. Ngunit sa paraan ng pagkukwento ni Rico, alam ni Mandy na totoo ito. Kaya nang dumating ka sa kapihan, umiiyak, galit sa mundo at pagkatapos ay inalok mo ako ng pera para magpanggap na boyfriend mo para sa akin, iyon na ang sukdulang pagsubok, sabi ni Rico, ang boses ay puno ng pagsisisi. Ang mayamang tagapagmana na nangangailangan ng isang peking mahirap na boyfriend. Akala ko, alam ko na kung paano magtatapos ang kwento. Akala ko, sa huli, itatapon mo rin ako kapag hindi mo na ako kailangan. Lumapit si Rico, isang hakbang. Pero nagkamali ako. Nakita kita, Mandy. Nakita ko ang babaeng lumalaban para sa kanyang pamilya. Nakita ko ang batang babae na nangangarap maging pintor. Nakita ko ang tapang mo. At habang mas nakikilala kita, mas kinamuhian ko ang sarili ko sa bawat araw na nagsisinungaling ako sa'yo.
Hindi ko hinihingi ang tawad mo para sa pagsisinungaling ko tungkol sa kung sino ako, sabi ni Rico, ang boses ay nanginginig na. Iyon ang paraan ko para protektahan ang sarili ko. Ngunit humihingi ako ng tawad dahil nasaktan kita. Iyon ang huling bagay na gusto kong gawin. Natahimik si Mandy. Ang galit sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng isang mas komplikadong emosyon, pag-unawa. Pareho silang biktima ng pagkakanulo. Pareho silang natakot magtiwala. Ngunit ang paraan nila ng pagharap dito ay magkaiba. Siya ay nagtago sa kanyang mga pader. Si Rico ay nagtago sa likod ng isang maskara. Ngunit ang sakit ay nandoon pa rin. Ang katotohanan na siya ay naging bahagi ng isang kipagsubok ay masakit. Kaya ano ngayon, tanong niya, ang boses ay halos pabulong na lang. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Rico. Ngayon, malaya ka na, Mandy. Nailigtas mo ang kumpanya mo. Napatunayan mo sa lahat, lalo na sa sarili mo, kung gaano ka katatag. Hindi mo ako kailangan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Mandy. Hindi niya siya kailangan. Totoo. Ngunit gusto ba niya siya? Iyon ang tanong na hindi niya masagot. Naiintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad, sabi ni Rico, ang boses ay pinal at puno ng kalungkutan. Naiintindihan ko kung ang galit mo sa lahat ng kasinungalingan ay kasama na ako. Pero bago ako umalis, gusto kong malaman mo na minahal kita bilang si Rico, ang barista. At mamahalin pa rin kita bilang si Ricardo Sandoval. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya si Mandy, ang mga mata ay puno ng lahat ng damdaming hindi niya masabi. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, papalabas ng hardin. Naiwan si Mandy na nakatayo, mag-isa, sa gitna ng mga bulaklak, habang pinapanood ang likod ng lalaking nagligtas sa kanya, ngunit siya ring dumurog sa kanyang tiwala. Ang desisyon ay nasa kanya na ngayon. Ang huling maskara ay nahulog na, at ang natira na lang ay 2 taong sugatan, naghahanap ng daan pabalik sa isa't isa. Lumipas ang ilang linggo. Ang eskandalo sa ikasal ng taon ay unti-unting humupa, napalitan ng mga bagong balita. Si Marco at ang kanyang ama ay nahaharap sa maraming kaso, hindi lang mula sa mga De Villa, kundi mula na rin sa sarili nilang mga shareholder. Si Belle naman, matapos ang isang maikling pananatili sa mental hospital, ay tuluyan ng naglaho na parang bula. Ang De Villa Textiles, sa ilalim ng bagong pamumuno ni Amanda De Villa, ay unti-unti nang bumabangon. Tinanggap niya ang isang investment offer mula sa Sandoval Hotel Group, isang alok na dumaan sa tamang proseso, walang halong personal na ugnayan. Ginamit niya ang pondo para bayaran ang mga utang, i-rebrand ang kumpanya, at bigyan ng bagong buhay ang mga disenyo na minsan nang ninakaw sa kanila. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nakikilala ni Mandy ang kanyang sarili. Siya na ngayon ang nagpapatakbo ng mga board meeting, hindi na ang naupo lang sa isang tabi. Ang kanyang mga desisyon ay matapang at may paninindigan. Natuklasan niya na mayroon siyang likas na talino sa negosyo, isang talinong natabunan lang ng kanyang pag-aalinlangan sa sarili. Ngunit sa gabi, sa katahimikan ng kanyang kwarto, ang imahe ni Rico ay pilit na bumabalik. Ang kanyang mga salita sa hardin. Minahal kita bilang si Rico at mamahalin pa rin kita bilang si Ricardo Sandoval. Hindi na sila nag-usap mula noon. Nerespeto ni Rico ang espasyong hinihingi niya. Naging abala siya sa pag-aayos ng lahat ng gusot, sa kumpanya, sa kanyang pamilya, at higit sa lahat, sa kanyang sarili. Nagsimula na rin siyang magpinta muli. Sa isang sulok ng kanyang malaking opisina, naglagay siya ng isang isel at mga pintura. Sa tuwing nakakaramdam siya ng bigat, doon siya naglalabas ng kanyang mga emosyon, sa bawat hagod ng pinsel sa canvas. Isang hapon, habang nagpipinta, isang bagay ang kanyang napagtanto. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa iyo, ito ay para sa sarili mo. Pinatawad na niya si Marco at si Belle, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil kailangan na niyang pakawalan ang bigat na dala ng galit. At si Rico. Ang kasalanan niya ay hindi pagkakanulo, kundi panlilin lang na dala ng takot, isang takot na naiintindihan na niya ngayon. Ang pagpapatawad sa kanya ay pagpapatawad na rin sa sarili niya sa pagiging bulag at marupok noon. Kinuha niya ang kanyang bag at ang susi ng kanyang kotse. Alam na niya kung saan siya pupunta. Rico. So, anong plano mo ngayon? Tanong ng kanyang ama. Nakaupo sila sa balkonahe ng bahay ng mga Sandoval, nagkakape.
Ngumiti si Rico. I'll stay as si, Dad. Pero gagawin ko ito sa paraang gusto ko. Hindi na ako magtatago sa likod ng pangalan natin o sa likod ng isang peking pagkatao. At si Miss Davila. Nawala ang ngiti ni Rico. Tumingin siya sa malayo. I gave her space. Kung hindi niya ako kayang patawarin, tatanggapin ko. She deserves to be happy, with or without me. Anak, sabi ng kanyang ama, ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko. Ito ay naghihintay. Nang araw na iyon, nagpunta si Rico sa kapihan ni Aling Nena. Ito na ang huling araw niya. Nagpaalam na siya kay Aling Nena na may halong lungkot at pasasalamat. Sa kabila ng lahat, ang kapihan ang naging saksi sa kanyang pagbabago. Dito niya natutunang muling magtiwala at dito niya rin naramdamang muling masaktan. Nagsasara na siya ng shop nang bumukas ang pinto. Isang pamilyar na tunog ng kampanilya. Napatigil si Rico sa kanyang ginagawa. Nakatayo sa pinto si Mandy. Nakasuot ng simpleng puting bestida, ang buhok ay nakalugay lang. Walang bakas ng isihi sa kanyang itsura. Siya lang si Mandy. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang 2 tasa ng kape na naka-takeout. Naglakad ito palapit sa counter, sa mismong lugar kung saan ito unang sumigaw sa kanya. Inilapag nito ang 2 tasa sa counter. Ang eksena ay pamilyar, ngunit ngayon, lahat ay iba na. Mandy ampersand Rico. Tumingin si Mandy kay Rico, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naalala mo? Sabi mo noon, gusto mong malaman kung paano magtatapos ang kwento ko. Tumango si Rico, hindi makapagsalita. Nagkamali ka, sabi ni Mandy. Hindi pa pala tapos ang kwento ko. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Kinuha niya ang 1 tasa ng kape at iniabot ito kay Rico. Ako naman ang manlilibre, sabi niya, ang mga mata ay nagsusumamo at umaasa. Para sa ating bagong simula. Kinuha ni Rico ang tasa. Ang kanilang mga daliri ay nagdikit sa loob ng 1 segundo, at ang pamilyar na kuryente ay nandoon pa rin, mas malakas, mas totoo. Tinitigan niya si Mandy at sa mga mata nito, wala na ang sakit at pagdududa. Ang nandoon na lang ay pagtanggap at isang bukas na pinto. Isang bagong simula, ulit ni Rico, ang boses ay puno ng emosyon. Kinuha niya ang sign na nakasabit sa pinto na may nakasulat na ki-open at binaliktad ito. Sa kabilang panig, nakasulat ang salitang closed. Naupo sila sa paboritong mesa ni Mandy sa sulok. Walang ibang tao. Sila lang, ang amoy ng kape at ang katahimikan na puno ng mga pangako. Hindi nila kailangang pag-usapan ang nakaraan. Ang kanilang mga mata na ang nag-uusap. Walang mga maskara. Walang mga kasinungalingan. Pagkatapos nilang maubos ang kanilang kape, sabay silang tumayo. Sa pintuan ng kapihan, sa ilalim ng papalubog na araw, hinawakan ni Rico ang kamay ni Mandy. Sa pagkakataong ito, masuyo niyang pinisil ito at ganoon din ang isinukli ni Mandy. Magkahawak kamay silang lumabas ng kapihan ni Aling Nena. Ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang magulo at peking kwento ay siya na ring lugar kung saan sisimulan ang kanilang bago at totoong kabanata. Huminto sila sa tabi ng lumang kotse ni Rico. Ang kotse na naging saksi sa kanilang mga peking date at totoong ngiti. Saan tayo pupunta? Tanong ni Mandy, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ginintuang liwanag. Ngumiti si Rico, isang ngiting puno ng pagmamahal at katiyakan. Kahit saan, basta't magkasama tayo. Hindi na niya kailangang itanong kung pinapatawad na ba siya nito. Ang pagpunta niya rito, ang paghawak sa kanyang kamay, iyon na ang sagot. Hinila niya ito ng marahan palapit sa kanya, ang isang kamay ay humaplos sa pisngi nito. At sa pagkakataong ito, sa harap ng abalang kalye ng Maynila, walang pag-aalinlangan, walang pag-aatubili. Hinalikan niya si Amanda de Villa. Isang halik na hindi para sa isang pagsubok, hindi bahagi ng isang kasunduan. Isang halik na nagsasabi ng lahat ng hindi masabi ng mga salita, isang halik na puno ng pasasalamat, pagsisisi, at higit sa lahat, isang pag-ibig na natagpuan sa gitna ng mga kasinungalingan at naging totoo dahil sa katapatan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, idinikit nila ang kanilang mga noo sa isa't isa, parehong nakapikit, ninanamnam ang sandali. Mahal kita, Mandy, bulong ni Rico. Mahal din kita, Ricardo. Santos. Sandoval, nakangiting sagot ni Mandy,
ang kanyang puso ay buo at payapa sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila bukas. Marami pa ring sugat na kailangang maghilom at marami pa ring tiwala na kailangang muling buuin. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, sapat nang malaman na hindi na nila kailangang harapin ang bukas ng mag-isa. Magkasama sila at iyon lang ang mahalaga. Ang kanilang tunay na kwento ay ngayon pa lamang nagsisimula. At dito nagtatapos ang kwento ni Mandy at Rico, isang kwentong nagsimula sa pagkukunwari, ngunit nagtapos sa isang wagas at tunay na pag-ibig. Maraming salamat sa iyo, aming mahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang patak ng luha ni Mandy hanggang sa huling ngiti ng tagumpay at pag-asa. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat kilig, at bawat pagbangon ng ating mga bida. Nais kong ibahagi ang isang kwento na hindi lamang tungkol sa isang mayamang babae at isang nagpapanggap na lalaki. Ito ay isang kwento tungkol sa ating lahat. Tungkol sa mga maskarang isinusuot natin araw-araw para protektahan ang ating mga sarili, at ang pambihirang tapang na kailangan para hubarin ang mga ito at ipakita ang ating tunay na pagkatao. Sana, sa kwento ni Mandy at Rico, ay muli nating maalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan. Ito ay nasusukat sa tiwala, sa katapatan, at sa kakayahang magpatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, sana ay magsilbi itong paalala na gaano man kadilim ang gabi ng pagsubok, laging maisisikat na araw ng pag-asa. Lahat tayo ay may karapatang magsimula muli. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ako po ang inyong manunulat at ikinararangal kong ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Kung mayroon kayong saloobin o aral na napulot mula sa kwento ni Mandy at Rico, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Nais naming marinig ang inyong mga tinig. Paalam at maraming salamat. Isang kapirasong papel lang iyon. Isang resibo na maingat na nakatupi sa panloob na bulsa ng coat ni Marco. Kung hindi lang niya naisipang isampay ng maayos ang damit nito, marahil ay hindi niya ito makikita. Ngunit naroon iyon, tila isang lihim na naghihintay na mabunyag. Sandoval Hotel. Ang mga letrang nakalimbag sa itaas ng resibo ay tila sumisigaw sa kanya. Kumirot ang dibdib ni Mandy. Hindi ito isang ordinaryong hotel. Ito ang pinakamahal, pinakamagarbong hotel sa buong syudad. At ang halaga na papikit si Mandy nang makita ang mga numero. Isang halaga na kayang magbayad ng sweldo ng kalahati ng mga empleyado niya sa De Villa Textiles sa loob ng isang buwan. At ang petsa. Ang petsang nakasulat sa resibo ang pinakamasakit sa lahat. Iyon ang araw ng kanilang anibersaryo. Ang araw na sinabi ni Marco na mayroon siyang importanteng meeting sa ibang bansa at hindi sila maaaring magkasama. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang kasinungalingan. Isang napakamahal na kasinungalingan. Habang ang kumpanya ng kanyang pamilya ay unti-unting nalulunod sa utang, habang siya ay halos hindi na makatulog sa gabi kaisip kung saan kukuha ng pambayad sa kanilang mga supplier, ang kanyang mapapangasawa ay nagpapakasasa sa isang mamahaling hotel. Mandy, anak. Hinihintay ka na ng daddy mo sa hapagkainan. Ang boses ng kanyang ina mula sa labas ng kwarto ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa masamang panaginip. Mabilis niyang itinupi ang resibo at isinilid sa kanyang bulsa. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay, at lumabas ng silid na may pilit na ngiti sa labi. Ang hapunan ay isang tahimik na pagdurusa. Ang tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ang maririnig. Si Mandy, na karaniwang masigla, ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga magulang. Lalo na sa kanyang ama, si Don Alberto de Villa, na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, ang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Ang board meeting kanina, basag ng kanyang ama sa katahimikan. Hindi maganda ang mga numero, Amanda. Napayuko si Mandy. Alam niya. Bawat araw, lalo silang nababaon. Ang De Villa Textiles, ang kumpanyang itinayo ng kanyang lolo, ang ipinagmamalaki ng kanilang pamilya, ay malapit ng bumagsak. Kinausap ako ni Marco kanina, pagpapatuloy ng kanyang ama. Nakahanda na raw ang pamilya Valencia na tulungan tayo.
Isang malaking investment ang papasok sa kumpanya pagkatapos ng kasal. Doon na napatingin si Mandy sa kanyang ama. Ang mga salita nito ay tila mga tanikalang ipinupulupot sa kanyang leg. Ang kasal. Iyon ang solusyon sa lahat. Ang pagsasanib ng mga De Villa at Valencia. Iyon ang tanging pag-asa. Anak, malumanay na sabi ng kanyang ina, si Doña Elvira, na may pakiusap sa mga mata. Para ito sa pamilya. Para ito sa lahat ng empleyado na umaasa sa atin. Si Marco ay mabuting lalaki. Mahal ka niya. Mahal? Gustong isigaw ni Mandy. Paano ninyo nasasabing mahal niya ako kung? Ngunit pinigilan niya ang sarili. Paano niya sasabihin ang tungkol sa resibo? Sisirain lang niya ang tanging pag-asa ng lahat. Itatapon niya ang sakripisyo ng kanyang mga magulang. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya na siya ay isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Okay po, Dad. Mom! Gagawin ko po ang lahat para sa kumpanya, sabi niya, ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Hindi na niya tinapos ang kanyang pagkain. Nagpaalam siyang masama ang kanyang pakiramdam at mabilis na umakyat sa kanyang kwarto. Ngunit hindi siya makahinga. Ang mga pader ay tila lumalapit sa kanya. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at walang lingon likod na umalis. Kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang mga ilaw ng syudad ay malabo sa likod ng kanyang windshield na puno ng tubig. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya ay kailangan niyang takasan ang lahat, kahit pansamantala lang. Dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang pamilyar na lugar. Isang maliit na coffee shop sa isang tahimik na kanto ng Makati. Ang tea-kapihan ni Aling Nena. Ang lugar na kanyang naging kanlungan sa tuwing binabagyo ang kanyang mundo. Pumasok siya sa loob, dala ang lamig ng ulan at bigat ng kanyang dibdib. Ang amoy ng bagong timplang kape at mga bagong lutong tinapay ay bahagyang nagpakalma sa kanya. Umupo siya sa paborito niyang pwesto sa sulok, malayo sa ilang customer na naroroon. Isang binatang nakauniporme ng coffee shop ang lumapit sa kanya. Bago ito. Hindi niya ito dati nakikita rito. Good evening po, ma'am. Ano po ang sa inyo? Magalang na tanong nito. Isang mainit na kape, halos pabulong niyang sagot, hindi man lang ito tinitingnan. Mabilis na bumalik ang lalaki dala ang kanyang order. Ngunit sa paglapag nito ng tasa sa mesa, bahagyang natapon ang kaunting kape sa platito. Isang maliit na bagay lang. Ngunit para kay Mandy, na ang pasensya ay manipis na sinulid na lang, iyon na ang sumira sa lahat. Ano ba naman yan? Biglang sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Gulat siyang napatingin sa lalaki na natigilan din sa kanyang reaksyon. Hindi ka ba marunong magtrabaho ng maayos? Pati pagdala lang ng kape, hindi mo magawa? Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo, umalis ka na lang. Ang mga salita ay lumabas na lang sa kanyang bibig, hindi niya napigilan. Agad siyang nagsisi. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng lalaki, ngunit mabilis itong napalitan ng isang kalmadong ekspresyon. Hindi ito nagalit. Hindi ito sumagot. Kumuha lang ito ng isang malinis na pamunas at dahan-dahang pinunasan ang natapong kape. Pagkatapos, kumuha ito ng isang maliit na pakete ng tissue mula sa bulsa ng kanyang apron at dahan-dahang inilapag sa tabi ng kanyang kamay. Sorry po, ma'am, mahinang sabi nito. Sana po ay makatulong yan. At saka ito umalis, bumalik sa counter at iniwan siyang tulala. Tiningnan ni Mandy ang tissue. At doon niya lang napansin na hindi lang pala ulan ang bumabasa sa kanyang mukha. Patuloy na dumadaloy ang kanyang mga luha. Ang simpleng kabaitan ng estranghero ay mas lalong nagpaiyak sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Inilapag niya ang bayad sa mesa, higit pa sa halaga ng kape, at mabilis na tumayo para umalis. Nahihiya siya sa kanyang inasal. Paglabas niya ng pinto, habang binubuksan ang kanyang payong, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng coffee shop. Isang itim na luxury car. Ang kotse ni Marco. Natigilan si Mandy. Anong ginagawa nito rito? Bumukas ang pinto sa passenger side. Isang babae ang bumaba, tumatawa habang pinapayungan ang sarili. Ang tawa nito ay parang musika sa pandinig isang musikang kilalang-kilala niya.
Naramdaman ni Mandy na nanlamig ang buo niyang katawan. Pagkatapos ay bumaba ang driver. Inayos nito ang kwelyo ng kanyang mamahaling polo shirt bago umikot para akbayan ang babae. Sa ilalim ng manilaw-nilaw na ilaw ng poste, kitang-kita ni Mandy ang kanilang mga mukha. Ang lalaki ay si Marco, ang kanyang mapapangasawa. At ang babaeng masayang nakasandal sa balikat nito, ang babaeng tinuring niyang tunay na kapatid, ay si Isabelle. Ang kanyang stepsister. Mula sa malinis na salamin ng counter, kitang-kita ni Rico ang lahat. Nakita niya ang pagtigil ng mamahaling kotse. Nakita niya ang pagbaba ng babaeng kapatid ni Mandy, si Isabelle. At nakita niya ang lalaking nagmamaneho, ang lalaking dahilan ng mga luhang pilit itinatago ng babaeng sumigaw sa kanya kanina. Napanood niya ang pag-akbay ni Marco kay Isabelle, ang matamis na ngiti sa mga labi nila, isang perpektong larawan ng pagkakanulo. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Rico. Ganitong-ganito ang mga eksena sa mundo niya. Ang mundo ng mga Sandoval. Isang mundo na puno ng mga peking ngiti, mga nakatagong interes, at mga kasunduan sa likod ng mga nakasarang pinto. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Ito ang dahilan ng hangal na pagsubok na ibinigay ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang pinunasan ang counter, ang bawat galaw ay kalmado at sinasadya. Hindi siya si Ricardo Sandoval ay ngayon, ang tagapagmana ng Sandoval Hotel Group. Siya si Rico Santos, isang simpleng barista na nagtatrabaho para sa minimum wage. At bilang si Rico, ang nakikita niya lang ay isang malungkot na kwento ng pag-ibig na naganap sa labas ng kanilang kapihan. Ngunit sa loob-loob niya, nakikita niya ang isang mas malaking laro na nilalaro. Isang laro ng pera, kapangyarihan at kasakiman. Isinara ni Aling Nena ang kapihan at umuwi na si Rico sa kanyang maliit na apartment sa isang lumang gusali. Simple lang ang apartment niya, sapat lang para sa isang tao. Taliwas na taliwas sa penthouse suite na karaniwan niyang tinitirhan sa isa sa kanyang mga hotel. Mula sa bintana, tanaw niya ang magulo, ngunit buhay na tanawin ng gabi sa Maynila. Nagtimpla siya ng kape, isang instant coffee, hindi ang mamahaling butil na galing pa sa ibang bansa, at naupo sa isang lumang silya. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpabuntong hininga sa kanya. Ang kanyang ama. "Hello, Dad," sagot niya, ang boses ay walang sigla. Ricardo, umalingaw-ngaw ang makapangyarihang boses ng kanyang ama sa kabilang linya. "Kumusta ang iyong misyon? Nakahanap ka na ba ng isang babaeng hindi ang amoy ng pera ko ang hinahabol?" May halong panunuya sa boses nito. Napatingin si Rico sa labas ng bintana. Naalala niya ang mukha ni Mandy, ang kayabangan nito noong una, na biglang naging marupok at puno ng sakit. At pagkatapos, ang eksena sa labas kasama ang kanyang nobyo at kapatid. "Dad, sa tingin ko, nag-ilusyon lang tayo," sagot ni Rico, ang pait ay hindi maitago sa kanyang boses. "Walang ganoong babae. Lahat sila, pare-pareho lang." Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ama. "Bigyan mo pa ng panahon, anak. Huwag kang sumuko agad. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita, hinahanap ito." Hindi na sumagot si Rico. Nagpaalam siya at ibinaba ang tawag. Pakiramdam niya ay isa na namang gabi ito ng pagkatalo. Hanggang kailan niya kailangang magpanggap na isang taong hindi naman siya, para lang patunayan ang isang bagay na baka hindi naman totoo. Kinabukasan, sa kapihan, habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga customer, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mandy de Villa. Iba ang itsura nito ngayon. Ang mga mata niya ay bahagyang namamaga, ngunit may isang determinasyon sa kanyang tindig na wala roon kagabi. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling damit, ngunit tila hindi na ito bumabagay sa pagod at desperasyon na mababanaag sa kanyang mukha. Naglakad siya diretso sa counter, hindi pinapansin ang mga tingin ng ibang tao. "Magkano ang sweldo mo sa isang buwan?" Diretsong tanong niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Natigilan si Rico. "Ano po? Ang sweldo mo? Magkano?" Pag-ulit niya. Bago pa man makasagot si Rico, naglabas si Mandy ng isang makapal na puting sobre mula sa kanyang Hermes bag at inilapag ito sa counter. Ang sobre ay walang marka, ngunit halatang puno ng pera. "Narito," sabi niya. "Diyan sa loob, ang katumbas ng isang taon na sahod mo. Siguro higit pa." Napatitig si Rico sa sobre, pagkatapos ay sa mukha ni Mandy. Ang eksenang ito. Ito na naman.
Pera. Ang sagot sa lahat ng problema. Ang pambili sa lahat ng bagay, pati na sa tao. Kailangan kong umupa ng boyfriend. Isang peking boyfriend, pagpapatuloy ni Mandy, ang mga salita ay mabilis na lumalabas sa kanyang bibig na tila natatakot siyang magbago ang kanyang isip. Isang buwan. Kailangan ko lang ng isang buwan. Magpapanggap kang kasintahan ko sa harap ng pamilya ko, sa harap ng lahat. Pagkatapos ng isang buwan, tapos na tayo. Makukuha mo ang pera at hindi na tayo magkikita ulit. Natahimik ang paligid nila. Pinagmasdan ni Rico ang babae sa kanyang harapan. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito habang nakahawak sa strap ng kanyang bag. Nakita niya ang pagpipigil nito ng luha. Hindi ito ang mayabang na babae na nag-aalok ng pera para sa isang serbisyo. Ito ay isang babaeng nalulunod, kumakapit sa kahit anong bagay na makapagliligtas sa kanya. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Rico. Isang mapanganib, ngunit napaka-interesanting ideya. Ito na marahil ang pinakahuling pagsubok. Ang pinakasukdulang pagsubok para sa misyon niya. Isang mayamang babae, desperada, nag-aalok ng pera. Kung tutulungan niya ito, malalaman niya kung ano talaga ang nasa loob ng puso nito kapag wala ng halaga ang pera. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang sobre palapit kay Mandy. Hindi ko kailangan ng pera mo, Miss De Villa, sabi niya, ang boses ay kalmado at seryoso, na ikinagulat ni Mandy. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata. Nakita niya ang pagkalito at kaunting takot doon. Pero tutulungan kita. Natulala si Mandy. Ano? Bakit? Anong kapalit? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Rico. Wala. O sabihin na nating naintriga ako sa kwento mo. Gusto kong malaman kung paano ito magtatapos. Hindi makapaniwala si Mandy. Ang lalaking sinigawan niya kagabi, ang lalaking inalok niya ng pera para sa isang maruming trabaho, ay tumatanggi sa bayad at pumapayag na tulungan siya dahil lang sa kuryosidad. Seryoso ka ba? Nautal niyang tanong. Tumango si Rico. Bukas. Dito. 3:00 ng hapon. Pag-usapan natin ang mga detalye ng ating kasunduan. Tumalikod si Mandy na tila lutang pa rin. Bago siya tuluyang makalabas, lumingon siya. Hindi ko pa pala alam ang pangalan mo. Rico, sagot niya. Rico Santos. Nang makaalis na si Mandy, naiwan si Rico na nakatitig sa pinto. Naramdaman niya ang isang kaba na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang halo ng panganib at pananabik. Ang larong ito ay biglang naging mas komplikado. Maya-maya, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at tiningnan ang isang text message mula sa kanyang personal assistant, ang assistant na alam ang kanyang tunay na pagkatao. Ang mensahe ay maikli lang, ngunit sapat na para manigas ang kanyang panga. Sir, Phi. A certain Marco Valencia is trying to schedule an urgent meeting with your father. Ang unang tidingifi nila ay isang ganap na sakuna. Nakaupo si Mandy sa harap ni Rico sa isa sa mga mesa ng kapihan ni Aling Nena, 1 oras bago magsimula ang shift nito. May dala siyang isang listahan. Okay, ito ang mga kailangan mong malaman, sabi niya, sinusubukang maging propesyonal at kontrolado. Paborito kong kulay ang blue, lalo na ang navy blue. Mahilig ako sa mga librong historical fiction. Allergy ako sa money. At ang paborito kong bulaklak ay stargazers, hindi rosas. Tinitigan lang siya ni Rico, nakapatong ang baba sa kanyang mga kamay, tila aliw na aliw sa kanyang ginagawa. Hindi ito kumukuha ng nota. Hindi man lang ito tumatango. Nakikinig ka ba? Tanong ni Mandy, medyo nainis. Naman, sagot ni Rico, isang maliit na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Pero Miss De Villa, ang mga bagay na iyan, kayang-kayang isearch sa Google. Ang kailangan nating pag-aralan ay kung paano tayo kikilos na parang totoo tayong magkasintahan. Napatigil si Mandy. May punto ito. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Paano nga ba? Ang huli niyang relasyon ay isang malaking kasinungalingan. Hindi na niya alam kung ano ang totoo. Sige, subukan natin, sabi ni Rico, biglang tumayo. Hawakan mo ang kamay ko. Natigilan si Mandy. Tinitigan niya ang kamay na inilahad ni Rico. Isang kamay na malinis, ngunit may mga kalyo, palatandaan ng isang taong nagtatrabaho,
hindi tulad ng malalambot na kamay ni Marco. Nag-aalangan man, dahan-dahan niyang inabot iyon. Nang maglapat ang kanilang mga palad, isang kakaibang kuryente ang gumapang sa kanyang braso. Mainit ang kamay nito at ang hawak ay mahigpit ngunit magaan. Bigla siyang nakaramdam ng pagkailang. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Hindi ko kaya. Masyadong kakatwa, sabi niya, umiiwas ng tingin. Bumuntong hininga si Rico at muling naupo. Okay, sige. Ibang paraan. Magkwento ka sa akin. Isang bagay na hindi mo pa naikukwento kahit kanino. Natigilan si Mandy. Isang bagay na hindi pa niya naikukwento. Lahat ng tungkol sa kanya ay tila alam na ng publiko. Ang kanyang buhay ay isang open book, lalo na para kay Belle. Pero mayroon nga ba? Noong bata ako, panimula niya, ang boses ay halos pabulong. Gusto kong maging isang painter. Mayroon akong maliit na studio sa likod ng bahay namin. Doon ako maghapong nagkukulong, nagpipinta. Pero sabi ni Daddy, walang pera sa sining. Ang isang de Villa ay dapat nasa negosyo. Kaya itinago ko ang lahat ng pintura ko. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mandy ang pagbabago sa ekspresyon ni Rico. Nawala ang mapaglarong ngiti. Napalitan ito ng isang malalim na pag-unawa. Tila ba nakikita nito, hindi si Amanda de Villa, ang tagapagmana, kundi ang maliit na batang napilitang isuko ang kanyang pangarap. Sa tingin ko, magaling kang pintor, sabi ni Rico, at sa hindi malamang dahilan, naniwala si Mandy. Ang tunay na pagsubok ay dumating makalipas ang 2 araw. Nagpasya si Mandy na kailangan nilang lumabas sa isang lugar na pampubliko. Isang mamahaling mall sa Taguig, ang teritoryo ng mga tulad niya at ni Marco. Ito ang unang hakbang para ipakalat ang balita. Relax ka lang, sabi ni Rico habang naglalakad sila. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong, ngunit mayroon itong tindig na hindi maikakaila. Isipin mo na lang, naglalakad tayo sa parke. Madaling sabihin para sayo, bulong ni Mandy. Bawat anino ay tila isang kakilala. Bawat bulungan ay tila tungkol sa kanya. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. At doon, sa gitna ng mall, nakita niya ito. Si Isabel. Papalapit ito sa kanila, kasama ang ilang kaibigan. Ang mukha ni Belle ay nagpapakita ng perpektong pagkagulat, ngunit alam ni Mandy na mayroong matalas na kalkulasyon sa likod ng mga matang iyon. Ate Mandy, masiglang bati ni Belle, sapat na para makuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. Ang mga kaibigan nito ay napatingin kay Rico, mula ulo hanggang paa, na maihalong pagtataka at pangmamaliit. Nandito ka lang pala. At sino siya? Naramdaman ni Mandy na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ito na. Ang unang pag-arte. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang kamay ni Rico sa kanyang bewang, dahan-dahan ngunit may kumpiyansang humihila sa kanya palapit. Ang init ng katawan nito ay biglang naging isang kalasag. Tumingin si Rico hindi kay Mandy, kundi diretso sa mga mata ni Belle. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiti na kalmado, may tiwala sa sarili, at may bahagyang pahiwatig ng pagiging mapang-ari. Ako si Rico, sabi niya, ang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Inangat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Mandy. Ako ang dahilan kung bakit masaya siya ngayon. Ang simple ngunit direktang mga salita ay tumama na parang kidlat. Ang mga kaibigan ni Belle ay napanganga. Maging si Mandy ay natigilan. Ang kilos ni Rico ay napakanatural. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, na may pagsinta at pag-aalaga, ay halos makumbinsi na maging siya. Nakita ni Mandy ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Belle. Ang pekeng pagkagulat ay napalitan ng isang segundo ng hindi maitagong inis, bago ito muling ngumiti ng matamis. Oh, really? Sabi ni Belle, ang boses ay sobrang tamis. I'm so happy for you, at... Sige, mauna na kami. Let's catch up soon, okay? Mabilis na umalis si Belle at ang kanyang mga kaibigan, ngunit naramdaman ni Mandy ang tingin ito na nakatutok sa kanilang likuran. Nang mawala na sila sa paningin, doon lang binitawan ni Rico si Mandy. Pakiramdam ni Mandy ay bigla siyang nawala ng suporta. Magaling kang umarte, sabi niya, sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang boses. Hindi ako umarte, sagot ni Rico, nakatingin pa rin sa direksyon kung saan nawala si Belle. Sinabi ko lang ang totoo. Masaya ka ba ngayon kahit konti?
Napaisip si Mandy. Sa gitna ng takot at kaba, sa loob ng ilang segundong iyon, habang hawak siya ni Rico, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman kasama si Marco, seguridad. At sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Inamin niya. Konti. Nang gabing iyon, habang naghahanda siyang matulog, tumunog ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na halos magpatalon sa kanyang puso sa takot. Si Marco. Sinagot niya ito, nanginginig ang kamay. Mandy, sabi ni Marco sa kabilang linya. Walang pagbati. Walang lambing. Ang boses nito ay malamig na parang yelo. We need to talk. Now. Natahimik si Mandy. At sino, pagpapatuloy ni Marco, ang bawat salita ay puno ng galit at pagbabanta, ang basurero na kasama mo kanina. Hindi pa man sumisikat ang araw ay gising na si Rico. Nakatayo siya sa bintana ng kanyang maliit na apartment, hawak ang isang tasang mainit na kape, habang pinagmamasdan ang unti-unting pagliwanag ng syudad. Hindi siya mapakali. Pagkatapos ng tawag ni Mandy kagabi, na ikinuwento nito sa kanya sa isang nanginginig na boses, alam niyang hindi magiging maganda ang araw na ito. Ang pagbabanta ni Marco Valencia. Iyon ang klase ng laro na alam ni Ricardo Sandoval. Isang laro ng intimidasyon. Ngunit bilang si Rico Santos, ang barista, ano ang kaya niyang gawin? Mag-iingat ka, sabi niya kay Mandy sa telepono. Huwag kang makikipagkita sa kanya ng mag-isa. Kaya ko to, sagot ni Mandy, ngunit narinig ni Rico ang takot sa likod ng pilit na katapangan nito. Buong umaga sa kapihan ay tila wala sa sarili si Rico. Bawat tunog ng kampanilya sa pinto ay nagpapakaba sa kanya, inaasahan na si Mandy ang papasok, umiiyak o nasaktan. Nang matapos ang kanyang shift, hindi siya umuwi. Nagmaneho siya papunta sa subdivision ng mga De Villa. Hindi siya lumapit sa gate. Ipinark niya lang ang kanyang lumang kotse sa isang di kapansin-pansing lugar sa kabilang kalsada, kung saan tanaw niya ang malaking bahay. Naghihintay. Nagmamasid. Ilang sandali pa, isang pamilyar na itim na luxury car ang humarurot papasok sa gate. Ang kotse ni Marco. Naramdaman ni Rico na nanikip ang kanyang dibdib. Pinatay niya ang makina ng kotse at bumaba. Hindi siya maaaring manood lang. Samantala, sa loob ng mansyon, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Nakatayo si Marco sa gitna ng sala, ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontroladong galit. Si Mandy ay nakatayo sa tapat niya, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sino siya, Mandy? Ulit ni Marco, ang boses ay mababa at mapanganib. Akala ko ba ay matalino ka? Ipagpapalit mo ako, ang kinabukasan ng pamilya mo, sa isang hamak na waiter. Wala kang pakialam, Marco, matigas na sagot ni Mandy. Tapos na tayo. Isang tawang mapakla ang kumawala kay Marco. Lumapit ito sa kanya, bawat hakbang ay tila isang pagbabanta. Tapos na tayo? Hindi mo ba naiintindihan, Amanda? Ikaw at ako, tayo ay isang kasunduan. Isang negosyo. Hindi mo ito maaaring basta na lang tapusin dahil sa isang maliit na kapritso. Idinikit ni Marco ang kanyang katawan kay Mandy, hinawakan ang mga braso nito ng mahigpit. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Ang De Villa Textiles isang maling galaw ko lang, abo na lang ang matitira dyan. Isipin mo ang daddy mo. Isipin mo ang pangalan ng pamilya ninyo. Pilit na nagpupumigla si Mandy, ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Bitiwan mo ako. Babalik ka sa akin, Mandy, bulong ni Marco sa kanyang tainga. Dahil wala kang ibang pagpipilian. Mayroon siyang pagpipilian. Isang boses ang bumasag sa kanilang dalawa. Pareho silang napalingon sa pintuan ng sala. Nakatayo roon si Rico, ang kanyang postura ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Walang nakakaalam kung paano siya nakapasok, ngunit naroon siya, isang hindi inaasahang hadlang. Agad na binitiwan ni Marco si Mandy at hinarap si Rico, tinitingnan ito mula ulo hanggang paa na may sukdulang pagkamuhi. At sino ka naman para makialam, tanong ni Marco, maihalong pang-insulto. Ang basurero. Paano ka nakapasok dito? Hindi pinansin ni Rico ang tanong. Naglakad siya palapit at marahang tumayo sa pagitan ni Marco at Mandy na tila isang pader na nagpoprotekta.
Tumingin siya kay Mandy, isang tingin na nagsasabing nandito ako. Umalis ka na, sabi ni Rico kay Marco, ang boses ay payak ngunit may bigat. Muling tumawa si Marco, hindi makapaniwala. At bakit naman ako susunod sa'yo? Ano ang kaya mong ibigay sa kanya? Kape? Doon na lumingon si Rico para harapin si Marco. Ang mga mata nila ay nagtagpo, isang tahimik na labanan ng kalooban. Si Marco, mayaman, makapangyarihan, at sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya. At si Rico, ang barista, na walang dala kundi ang kanyang sarili. Kapayapaan, sagot ni Rico, ang bawat salita ay malinaw at matatag. Isang bagay na hindi mo mabibili. Isang bagay na hindi mo kailanman maibibigay sa kanya. Ang sagot ni Rico ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Marco. Ang mukha nito ay namula sa galit. Itinaas nito ang kanyang kamao, handang sumuntok. Wala kang karapatan. Marco. Isang malakas na sigaw ang pumigil sa kanya. Si Don Alberto de Villa, ang ama ni Mandy, ay nakatayo sa hagdanan, kasama si Doña Elvira. Ang mukha ng Don ay isang kulimlim na ulap, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin hindi kay Marco, kundi kay Mandy at sa lalaking nakatayo sa tabi nito. Nang makita ang mga magulang ni Mandy, ibinaba ni Marco ang kanyang kamao at mabilis na binago ang kanyang ekspresyon. Muli siyang naging ang magalang at marespetong nobyo. Tito, tita, pasensya na po kayo, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng peking pagsisisi. Sinusubukan ko lang pong kausapin si Mandy. Nag-aalala lang po ako sa kanya. Tila po yata siya nalilito dahil sa lalaking ito. Ang mga mata ni Don Alberto ay lumipat kay Rico, puno ng pag-aalinlangan at paghamak. Sino ka? Tanong ng Don, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Bago pa man makasagot si Rico, sumingit na si Mandy. Dad, siya si Rico. Boyfriend ko po siya. Ang salitang boyfriend ay lalong nagpasama sa itsura ng kanyang ama. Tama na ang kalokohang ito, Amanda, sigaw ng Don. Marco, umuwi ka na muna. Kami na ang kakausap sa anak namin. Tumango si Marco, nagbigay ng isang makahulugang tingin kay Mandy, at umalis na parang walang nangyari. Nang makalabas na ito, ang buong galit ni Don Alberto ay ibinuhos niya sa kanyang anak. Ano itong ginagawa mo, Amanda? Sinasadya mo bang wasakin ang pamilyang ito? Dad, hindi nyo alam ang... Wala akong pakialam, putol ng Don. Pagkatapos ay tumingin ito kay Rico. Ang tingin nito ay tila sinusukat ang halaga ng pagkatao ni Rico base sa kanyang suot at itsura. At ikaw, iho, umalis ka na. Wala kang lugar dito. Hinawakan ni Mandy ang braso ni Rico. Hindi. Dito lang siya. Nagtagis ang mga bagang ni Don Alberto. Tumingin siya sa kanyang anak na may sukdulang pagkadismaya. Isang tingin na sumusugat sa puso ni Mandy. Pinili mo ang kahihiyan kaysa sa pamilya mo, sabi ng Don, ang boses ay halos pabulong ngunit puno ng bigat. Tumalikod ito at umakyat sa hagdan, kasunod ang kanyang asawa na umiiyak. Naiwan silang dalawa ni Rico sa katahimikan ng malawak na sala. Ang bigat ng mga salita ng kanyang ama ay nakabibingi. Naramdaman ni Mandy ang pagod at sakit, at ang tanging bagay na nagpapatatag sa kanya ay ang presensya ng lalaking nasa tabi niya. Ang estrangherong bigla na lang naging kanyang kakampi. Pagkatapos ng matensyong komprontasyon sa kanyang pamilya, pakiramdam ni Mandy ay para siyang isang basong malapit ng umapaw. Ang bigat ng pagkadismaya ng kanyang ama, ang mga luhang tahimik ng kanyang ina, at ang nagbabantang anino ni Marco ay sabay-sabay na dumadagan sa kanya. Kailangan nating maging mas kapanipaniwala, sabi niya kay Rico kinabukasan. Ang boses niya ay pagod. Kailangan nilang makita na tayo talaga. Na hindi ito isang laro. Anong plano mo? Tanong ni Rico habang pinupunasan ang isang tasa sa likod ng counter ng kapihan. Nag-isip si Mandy. Mga mamahaling restaurant, mga grandiosong party, mga lugar kung saan sila makikita ng mga tamang tao. Iyon ang karaniwang ginagawa sa mundo niya. Ngunit nang tumingin siya kay Rico, sa simpleng uniforme nito at sa kalmadong presensya, alam niyang hindi iyon gagana. Ang pagpapanggap ay lalo lang magpapahirap sa kanila. Ikaw, biglang sabi niya. Saan mo ako dadalhin sa isang date, kung totoo ito? Natigilan si Rico sa tanong niya. Itinabi nito ang tasa at nag-isip ng malalim. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Alam ko na.
Pero kailangan mong magtiwala sa akin. At bawal ang mga damit na pang-runway. Kinagabihan, sinundo siya ni Rico sa labas ng kanilang subdivision. Naghihintay ito sa kanyang lumang kotse, nakasuot ng malinis na t-shirt at maong. Si Mandy naman, sumunod sa bili nito, ay nakasuot ng simpleng blusa at pantalon, isang bagay na hindi niya naisuot sa loob ng maraming taon. Pakiramdam niya ay hubad siya kung wala ang kanyang mga designer clothes. Dinala siya ni Rico hindi sa isang magarbong lugar, kundi sa isang masiglang night market sa merkato. Ang hangin ay puno ng amoy ng iba't ibang pagkain, inihaw na baboy, matamis na mais, at bagong lutong bibingka. Ang paligid ay maingay, puno ng tawanan at kwentuhan ng mga tao. Ito ay isang mundong sobrang kaiba sa tahimik at formal na mga restaurant na kanyang kinasanayan. Ano-anong ginagawa natin dito? Tanong ni Mandy, medyo nailang sa dami ng tao. Kakain, simpleng sagot ni Rico at hinawakan nito ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi na binawi ni Mandy ang kamay niya. Ang hawak ni Rico ay hindi na nakakailang. Ito ay naging isang angkla sa gitna ng hindi pamilyar na dagat ng mga tao. Hinila siya ni Rico papunta sa isang stall na nagbebenta ng iba't ibang street food. Kwek-kwek, isaw, fishball. Tinitigan lang ni Mandy ang mga pagkaing nakatusok sa stick. Hindi pa siya nakakatikim ng mga ganito sa buong buhay niya. Subukan mo, sabi ni Rico, inaabutan siya ng isang stick ng kwek-kwek na may matamis at maanghang na suka. Nag-aalangan man, kinagatan niya ito. Isang pagsabog ng lasa ang gumulat sa kanyang panlasa. Simple, medyo magulo kainin, ngunit napakasarap. Napatingin siya kay Rico at nakita niya itong nakangiti. Isang tunay na ngiti na nagpapakita ng saya. Masarap, di ba? Tumango si Mandy, hindi mapigilan ang sariling mapangiti. Naglakad-lakad sila, sinusubukan ang halos lahat ng pagkain. Tumawa si Mandy nang matalsikan ng sarsa ang ilong ni Rico. Tumawa si Rico nang muntik nang mabulunan si Mandy sa sobrang anghang ng isaw. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ni Mandy ang De Villa Textiles, ang pagkakautang, si Marco, ang kanyang pamilya. Sa mga sandaling iyon, siya lang ay si Mandy, kasama si Rico. Walang halong pagkukunwari. Pagkatapos, dinala siya ni Rico sa isang hilera ng mga game booth. May isang booth doon na puno ng mga nakasabit na teddy bear. Ang premyo ay makukuha sa pamamagitan ng pag-shoot ng 3 magkakasunod na singsing sa bibig ng bote. Gusto mo niyan? Tanong ni Rico, nakaturo sa isang malaking puting teddy bear. Tumango si Mandy na parang bata. 5 beses sumubok si Rico. Sa bawat pagmintis, lalong lumalakas ang tawa nilang dalawa. Sa huling subok nito, sa ilalim ng presyon ng nanunuksong tingin ni Mandy, huminga ito ng malalim, nag-focus, at pasok ang 3 singsing. Napasigaw si Mandy sa tuwa nang iabot sa kanya ni Rico ang malaking teddy bear. Niyakap niya ito ng mahigpit, ang malambot na balahibo nito ay amoy karnabal. Naupo sila sa isang bakanting bench sa gilid ng market, malayo sa karamihan. Tahimik nilang pinanood ang mga taong dumaraan. Ano ang pinapangarap mo, Mandy? Biglang tanong ni Rico. Kung walang De Villa Textiles, kung walang obligasyon, ano ka? Tumingin si Mandy sa teddy bear na yakap niya. Naalala niya ang sinabi niya rito sa kapihan. Ang pagpipinta. Siguro, isa akong pintor. Nakatira sa isang maliit na bahay sa tabi ng dagat. Nagbebenta ng mga artwork sa mga turista. Bakit hindi mo gawin? Hindi pwede. Kailangan ako ng pamilya ko. Hindi ibig sabihin na kailangan mo sila, ay kailangan mo ng kalimutan ang sarili mo, malumanay na sabi ni Rico. Minsan, ang pagtulong sa sarili mo ang pinakamagandang tulong na maibibigay mo sa kanila. Tumingin si Mandy kay Rico. Sa dilim, ang kanyang mga mata ay tila mas malalim. Ikaw? Ano ang pangarap mo? Ngumiti si Rico, ngunit may bahid ng lungkot sa ngiting iyon. Isang simpleng buhay lang. Isang trabaho na may kahulugan. Isang taong mamahalin ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung anong meron ako. Ang mga salita nito ay tumagos sa puso ni Mandy. Sa ilalim ng mga ilaw ng night market, sa gitna ng ingay at gulo, naramdaman niya ang isang koneksyon kay Rico na hindi niya kailanman naramdaman kay Marco sa loob ng 5 taon. Isang koneksyon na hindi nakabase sa pangalan o sa yaman, kundi sa 2 taong naghahanap ng kanilang lugar sa mundo. Nang ihatid siya ni Rico sa tapat ng kanilang gate, ang katahimikan sa loob ng kotse ay kakaiba.
Hindi ito ang nakakailang na katahimikan, kundi isang katahimikan na puno ng mga hindi masabing salita. Salamat, Rico, sabi ni Mandy. Ngayong gabi naging masaya ako. Totoong masaya. Walang anuman, Mandy, sagot ni Rico, ang boses ay mababa. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanyang mga labi. Si Mandy ay hindi gumalaw. Naramdaman niya ang unti-unting paglapit ni Rico. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, isang halo ng takot at pag-asam. Isang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Napapikit siya, naghihintay. Ngunit walang nangyari. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang marahang umiling si Rico at bahagyang lumayo. Hindi pa siguro ito ang tamang oras, bulong nito. Tumango si Mandy, medyo nadismaya ngunit naiintindihan. CJ, mag-ingat ka sa pag-uwi. Dala-dala ang teddy bear, pumasok siya sa kanilang bahay na may ngiti sa labi. Pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang dibdib. Ngunit nang buksan niya ang kanyang laptop sa kwarto para tingnan ang kanyang email, isang mensahe ang sumalubong sa kanya. Galing ito sa isang hindi kilalang email address. Walang laman maliban sa subject line. Lendi totoong vice de loob ng AC Villa Textiles. Napakunot ang noo niya. Sa ilalim nito, mayroong isang naka-attach na file. Nanginginig ang kamay niyang idinoble-click ito para buksan. Ang file ay isang nakazip na folder. Nang buksan ito ni Mandy, bumungad sa kanya ang isang kalituhan ng mga dokumento, mga spreadsheet, mga scanned na kontrata, at mga bank statement. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ito ay mga dokumento mula sa De Villa Textiles. Mga kumpidensyal na dokumento. Binuksan niya ang unang file, isang spreadsheet na may titulong Projections sa Actuals. Ang mga numero ay nagsasabi ng isang nakakakilabot na kwento. Ang mga bagong disenyo nila, ang koleksyon na inaasahan nilang mag-aangat sa kumpanya, ay sistematikong naibibenta sa mas mababang halaga sa isang kumpanyang hindi niya kilala, isang bagong kakumpetensya sa industriya. May naglalabas ng kanilang mga disenyo bago pa man ito mailunsad sa merkado. Isang sabotage. Ang malamig na takot ay gumapang sa kanyang likuran. Kaya pala palagi silang talo. Kaya pala palagi silang huli. May ahas sa loob ng sarili nilang bakuran. Binuksan niya ang susunod na folder na naglalaman ng mga bank statement. Ito ang mas masakit. May mga malalaking halaga ng pera na regular na inililipat mula sa mga account ng De Villa papunta sa iba't ibang account. Isang sistematikong pagnanakaw. Ang kumpanya ay hindi lang nalulugi, ito ay dinudugo mula sa loob. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang kanilang Chief Financial Officer, si Iggy Rivas, isang taong matagal ng pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Ang mga transaksyon ay nangangailangan ng approval mula sa kanyang departamento. Imposibleng hindi niya ito alam. Kinabukasan, maagang pumasok si Mandy sa opisina. Dala ang mga ebidensya, direkta siyang pumasok sa opisina ni Iggy Rivas. Ang matandang lalaki, na palaging kalmado at kagalang-galang, ay biglang namutla nang makita ang mga dokumentong inilapag ni Mandy sa kanyang mesa. Rivas, ano po ito? Tanong ni Mandy, ang boses ay matatag kahit nanginginig ang kanyang kalooban. Hindi nakasagot ang matanda. Ang mga kamay nito ay nanginginig habang tinitingnan ang mga papel. Nag-iwas ito ng tingin, ang mukha ay puno ng hiya at takot. Hindi ko ginusto ito, Ma'am Mandy, nauutal na sabi nito. Pinilit lang ako. Tinakot nila ako. Sino? Git ni Mandy. Sino ang nagpilit sa'yo? Umiling-iling si Rivas, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ko po pwedeng sabihin. Papatayin nila ako ang pamilya ko. Naiintindihan ni Mandy na wala na siyang makukuha pa sa matanda. May mas makapangyarihang tao sa likod nito. Si Marco. Malamang. Ito ang pinakamadaling paliwanag. Gusto nitong pabagsakin ang halaga ng De Villa para mabili ito ng mga Valencia sa mas murang halaga. Ang kasal ay isang palabas lang. Bumalik siya sa kanyang opisina, ang isip ay gulong-gulo. Kung si Marco ang may gawa nito, bakit ipapadala sa kanya ang mga ebidensyang ito? Sino ang misteryosong nag-email sa kanya? Isang kalaban ni Marco. Isang empleyadong may konsensya. Muli niyang tiningnan ang mga bank statement.
Sinundan niya ang daloy ng pera. Karamihan sa mga account ay mahirap i-trace. Ngunit may isang partikular na account na nakakuha ng kanyang pansin. Isang account na pag-aari ng isang kumpanyang may kakaibang pangalan, Bella Estrella Holdings. Maliit lang ang mga halagang pumapasok dito kumpara sa iba, na tila sinadyang itago sa ilalim ng mga malalaking transaksyon. Dahil sa kuryosidad, hinanap niya ang pangalan ng kumpanya sa internet. Lumabas ang business registration nito. Isang holding company na walang malinaw na operasyon. Tiningnan niya ang address na nakarehistro. Isang address ng isang mamahaling condominium building sa Bonifacio Global City. Napakunot ang noo ni Mandy. Pamilyar ang pangalan ng gusali. Saan nga ba niya ito narinig? Binuksan niya ang kanyang Instagram, nag-scroll sa mga lumang larawan. At doon niya nakita. Isang post ni Isabelle, mga 6 na buwan na ang nakalipas. Nakatayo ito sa isang balkonahe na may magandang tanawin ng syudad. Ang caption, enjoying a new weekend hideaway. Thanks to Jinvai's super generous secret benefactor. #BlessT. At ang location tag. Ang pangalan ng condominium building. Ang parehong gusali kung saan nakarehistro ang Bella Estrella Holdings. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. Hindi maaari. Pilit niyang iwinaksi ang ideya sa kanyang isip. Nagkakataon lang. Impossible. Si Belle, ang kanyang nakababatang kapatid. Ang taong tinuring niyang matalik na kaibigan. Ang kasama niya sa lahat ng kasiyahan at kalungkutan. Naalala niya ang mga pagkakataon na inosenteng kinagtatanong si Belle tungkol sa mga problema sa kumpanya. Ang mga pagkakataon na niyayakap siya nito habang sinasabing, kaya mo yan, ate. Nandito lang ako. Ang mga pagkakataon na sinisiraan nito si Marco na nagpapanggap na nasa panig niya. Lahat ng iyon isang pagkukunwari. Ang ulo ni Mandy ay nagsimulang sumakit. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng opisina, pilit na pinapakalma ang sarili. Nagkakamali lang siya. Kailangang nagkakamali lang siya. Marahil ay hiniram lang ni Belle ang condo unit. Marahil ay walang kinalaman ang Bella Estrella sa kanya. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang abogado, ngunit bago pa man niya madial ang numero, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Isabelle, may dalang isang tray na may 2 tasa ng tsaa. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing tamis ng dati, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ate, malambing na sabi nito, inilapag ang tray sa kanyang mesa. Kanina ka pa rito sa opisina. Mukhang pagod na pagod ka. Nagdala ako ng tsaa para sa'yo. Tumingin si Mandy sa mukha ng kanyang kapatid. Ang mukhang iyon na minahal at pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya. Ngunit ngayon, sa likod ng maamong ngiti, may nakikita siyang isang bagay na iba. Isang anino. Isang laso na nakatago sa likod ng isang perpektong maskara. May problema ba, ate? Tanong ni Belle. Ang ulo ay bahagyang nakatagilid, ang imahe ng perpektong inosensya. Ang tanong ay bumaon sa puso ni Mandy na parang isang kutsilyo. Nakatayo si Rico sa labas ng gusali ng De Villa Textiles. Hindi siya mapakali. Pagkatapos ng tawag ni Mandy kagabi tungkol sa natanggap nitong email, sinabi niyang pupuntahan niya ito ngayon para samahan. May isang bagay sa tono ni Mandy na nag-aalala sa kanya, isang halo ng takot at determinasyon. Naglalakad na siya papasok sa lobby nang makita niya si Isabel Reyes na bumababa mula sa isang elevator, ang mukha ay balisa at puno ng luha. Nagkunwari itong hindi napansin si Rico at mabilis na naglakad palabas. Ngunit nakita ni Rico ang panandaliang pagsulyap nito sa kanya, isang tingi na maihalong tagumpay. Isang masamang kutob ang kumalat sa dibdib ni Rico. Nagmamadali siyang sumakay sa elevator papunta sa sahig ng executive offices. Nadatnan niya ang pinto ng opisina ni Mandy na bahagyang nakabukas. Mula sa siwang, narinig niya ang 2 boses. Ang isa ay kay Mandy, puno ng sakit at pagkalito. Ang isa pa kay Belle. Tila bumalik ito. Ate, maniwala ka sa akin, umiiyak na sabi ni Belle. May relasyon kami ni Marco. Inakit niya ako, ate. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako, na iiwan ka niya para sa akin. Ginamit niya ako. Sumilip si Rico sa siwang.
Nakita niya si Belle na nakaluhod sa harap ni Mandy, humahagulgol habang nakayakap sa mga binti nito. Si Mandy naman ay nakatayo lang doon, ang mukha ay isang blankong papel, puno ng sakit. Ang kondo ngunit ang pera lahat galing sa kanya, pagpapatuloy ni Belle sa pagitan ng mga hikbi. Sinabi niya na para daw iyon sa kinabukasan namin. Nabulag ako, Ate Mandy. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na ginagamit niya lang pala ako para saktan ka at para makuha ang kumpanya. Isang perpektong pag-arte. Naramdaman ni Rico ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Ang babaeng ito ay isang ahas. Isang napakagaling na ahas. Ginagamit nito ang katotohanan, ang relasyon nila ni Marco, para pagtakpan ang isang mas malaking kasinungalingan. Dinadala niya ang sisi kay Marco habang nililinis ang sarili niyang pangalan at ginagawang biktima ang sarili. At si Rico. Natigilan si Rico nang marinig ang pangalan niya. Ate, mag-isip ka, sabi ni Belle, dahan-dahang tumingala kay Mandy, ang mga mata ay puno ng peking pag-aalala. Hindi ba't nakapagtataka? Sa lahat ng problema mo, bigla na lang siyang sumulpot. Isang ordinaryong barista na napakagaling humarap kay Marco. Na alam ang lahat ng tamang sasabihin. Nabigla na lang naging knight in shining armor mo. Natahimik si Mandy. Nakita ni Rico ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang sakit ay napalitan ng isang bakas ng pagdududa. Paano kung pakana rin nila ito, ate, bulong ni Belle, ang bawat salita ay isang laso na dahan-dahang kumakalat. Paano kung itong si Rico ay kasabwat din nila para lalo kang malugmok? Para kapag iniwan ka na rin niya, wala ka ng ibang matatakbuhan kundi si Marco pa rin. Para lalong bumagsak ang loob mo at sumuko ka na lang. Hindi. Umiling si Mandy, ngunit ang boses niya ay mahina, walang katiyakan. Hindi niya gagawin yon. Sigurado ka ba, ate, giit ni Belle? Ano ba talaga ang alam mo tungkol sa kanya? Isa siyang estranghero. Isang estrangherong masyadong perpekto para maging totoo. Hindi na nakatiis si Rico. Marahan niyang itinulak ang pinto para pumasok. Mandy. Napalingon ang magkapatid sa kanya. Si Belle ay mayroong kunwaring pagkagulat sa mukha. Si Mandy naman ay tumingin sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Rico ang lason na itinanim ni Belle. Ang pagdududa. Rico, sabi ni Mandy, ang boses ay malamig. Anong ginagawa mo rito? Sinabi kong pupunta ako, sagot ni Rico, lumalapit sa kanya. Okay ka lang ba? Tumingin si Mandy mula kay Rico papunta kay Belle na umiiyak pa rin sa sahig. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang mga salita ni Belle ay umuulit-ulit sa kanyang utak. Isang estrangherong masyadong perpekto para maging totoo. Totoo nga. Ano nga ba talaga ang alam niya tungkol kay Rico Santos? Wala. Maliban sa mga pangarap nito at sa pakiramdam ng seguridad na ibinibigay nito sa kanya. Ngunit paano kung iyon man ay kasama sa plano? Naramdaman ni Rico ang pagbabago sa hangin. Ang koneksyon na binuo nila sa loob ng ilang araw ay tila biglang naging isang manipis na salamin na mailamat. Kailangan kong mapag-isa, sabi ni Mandy, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata niya ay nakatuon sa sahig. Umalis muna kayong dalawa. Please. Tumingin si Rico kay Belle. Nakita niya ang isang mabilis, halos hindi mahahalata, nangiti ng tagumpay sa mga labi nito bago ito muling yumuko at nagpatuloy sa pag-iyak. Alam ni Rico na wala siyang magagawa. Ang anumang sasabihin niya ngayon ay magpapatibay lang sa mga hinala ni Mandy. Tumango siya, ang puso ay mabigat. Sige, sabi niya. Pero Mandy, kung kailangan mo ako, alam mo kung saan ako hahanapin. Tumalikod si Rico at naglakad palabas ng opisina, dala ang bigat ng isang pagkatalo na hindi niya kasalanan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan sa galit at pagkabigo. Nagawa ni Belle na sirain sa loob lamang ng ilang minuto ang tiwalang pinaghirapan niyang buuin. Pagdating niya sa kanyang kotse, napasuntok siya sa manibela. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay nakakabaliw. Siya si Ricardo Sandoval isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa, ngunit sa mga sandaling ito, bilang si Rico Santos, wala siyang magawa kundi panoorin ang babaeng pinahahalagahan niya na malunod sa mga kasinungalingan. Tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang ama. Sumagot siya, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang tono ng kanyang boses.
Dad, sabi ni Rico, ang boses ay malamig at walang emosyon. Tama ka. Natahimik ang kanyang ama sa kabilang linya. Tama ka, ulit ni Rico, ang pait ay bumabalot sa bawat salita. Walang taong pwedeng pagkatiwalaan. Katahimikan. Iyon ang naiwan sa opisina ni Mandy matapos umalis ni Rico at isinara ang pinto. Isang nakabibinging katahimikan na pinupuno ng mga umuulit-ulit na salita ni Belle. Isang estrangherong masyadong perpekto para maging totoo. Napaupo si Mandy sa kanyang silya, ang kanyang katawan ay tila nawalan ng lakas. Tumingin siya sa paligid ng kanyang opisina. Ang lahat ng bagay ay tila biglang naging banyaga sa kanya. Ang mga pader ay tila lumalapit, ninanakaw ang hangin na kanyang hinihinga. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang isang pangalan sa kanyang mga contact, Rico. Ang kanyang daliri ay nanatiling nakatapat sa call button. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tawagan ito, napakinggan ang kanyang boses, na maniwala sa init ng kanyang mga mata at sa seguridad na naramdaman niya sa kanyang mga yakap. Naramdaman ko yon, totoo yon, bulong ng isang bahagi ng kanyang puso. Ngunit ang laso na itinanim ni Belle ay mabisa. Paano kung isa lang itong laro? Paano kung ang lahat ng kabaitan niya ay isang napakahusay na pag-arte? Ang sakit ng pagkakanulo ni Marco at ni Belle ay napakasariwa pa, napakasakit, na ang ideya ng isa pang pagkakanulo ay halos hindi na niya kayang isipin. Ang pagtitiwala ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Dahan-dahan, sa isang kilos na tila sumisimbolo sa kanyang pagsuko, pinindot niya ang delete contact. Ang pangalan ni Rico ay nawala sa kanyang screen. Sa sandaling iyon, pinili niyang isara ang huling pinto ng pag-asa. Pinili niya ang kaligtasan ng pag-iisa, kaysa sa panganib ng muling pagtitiwala. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong pagdaan ng mga oras. Hindi na niya tinatawagan si Rico. Hindi na rin ito tumatawag sa kanya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay isang kumpirmasyon sa kanyang mga pinakamasamang takot. Ang ultimatum ni Marco ay dumating sa isang board meeting. Sa harap ng lahat ng miyembro ng board, mga matatandang lalaki na nakita siyang lumaki, mga kaibigan ng kanyang ama, inilatag ni Marco ang kanyang kondisyon. Hindi niya ito idinaan sa pagbabanta, kundi sa isang malamig at kalkuladong business proposal. Dahil sa kasalukuyang instability ng De Villa Textiles, panimula ni Marco, ang boses ay propesyonal at kontrolado, ang investment ng pamilya Valencia ay nakadepende sa agarang pagsasanib ng ating mga pamilya. This is a merger, not just of companies, but of families. Ito ay para maibalik ang tiwala ng mga investor at ng bangko. It's proposed that the wedding be held within the week. Naramdaman ni Mandy na nag-init ang kanyang mukha sa hiya. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Nakita niya ang pakiusap sa mga mata ng mga board member. Nakita niya ang presyon. Idinidiin siya ni Marco sa pader at ginagawa niya ito sa harap ng lahat para wala siyang takas. Pagkatapos ng meeting, hindi siya umuwi. Nagkulong siya sa lumang opisina ng kanyang ama. Isang silid na bihirang buksan, naaalikabok na, at amoy luma na katad at tabako. Dito niya laging nakikita ang kanyang ama noong bata pa siya, isang higante sa kanyang paningin, isang haring hindi matitinag. Naupo siya sa malaking silya sa likod ng mesa, ang silyang dati kinaupuan ng kanyang ama. Mula roon, tanaw niya ang isang larawan sa ibabaw ng aparador. Isang lumang family picture. Ang kanyang ama at ina nakangiti. Siya, isang batang babae na may malaking ribbon sa buhok. At sa tabi niya, isang mas batang Isabel, nakayakap sa kanyang braso, ang mga ngiti ay dalisay at walang mali siya. Ang imahe ng inosenteng si Belle sa larawan, kumpara sa babaeng umiiyak sa kanyang paanan ilang araw na ang nakalipas, ang siyang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Hinaplos niya ang salamin ng picture frame. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi. Doon, sa katahimikan ng lumang opisina, humagulgol siya. Umiyak siya para sa kanyang nawawalang kumpanya, para sa kanyang nasirang pamilya, para sa pagkakaibigang ninakaw sa kanya, at para sa isang barista na may malungkot na mga mata na marahil ay isa lang ding magandang kasinungalingan. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang ina, si Doña Elvira. Ang mukha nito ay pagod, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Wala itong sinabi. Dahan-dahan lang itong lumapit at inilapag ang isang bagay sa mesa sa harap ni Mandy.
Isang imbitasyon. Ang papel ay makapal at mamahalin na may gintong mga letra na nakaukit. You are cordially invited to the wedding of Amanda de Villa and Marco Valencia. Tumingin si Mandy mula sa imbitasyon papunta sa kanyang ina, hindi makapaniwala. Ang kanyang sariling ina. Sila na ang gumawa ng desisyon para sa kanya. Para sa atin to, anak, malumanay na sabi ni Doña Elvira, ang boses ay nagmamakaawa. Isang sakripisyo lang. Isakripisyo mo na muna ang sarili mo para mailigtas ang lahat. Ang salitang isakripisyo ay bumaon sa puso ni Mandy. Hindi na siya isang anak, isa na siyang alay. Isang tupa na ihahain para sa kapakanan ng pamilya. Ang huling hibla ng kanyang pagkatao ay tila nalagot. Wala na siyang lakas para lumaban. Wala nang saysay. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, yakap-yakap ang imbitasyon sa kanyang kasal. Sa isang sulok ng silid, nakita niya ang malaking puting teddy bear na napanalunan ni Rico para sa kanya. Isang masakit na paalala ng isang gabing puno ng tawanan at pag-asa, isang gabing gayon ay parang isang panaginip na lang. Gumuho siya sa ibabaw ng mesa, ang mga balikat ay nanginginig sa walang tunog na pag-iyak. Lahat ay nawala. Pagkatapos ng ilang sandali na tila walang katapusan, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga kamay niya ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay manhid. Binuksan niya ang kanyang mga mensahe at hinanap ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinitingnan. Marco. Nag-type siya ng isang maikling mensahe, ang mga salita ay tila isinulat ng ibang tao. Isang taong pagod na, sumuko na. CJ. Papayag na ako. At pinindot niya ang send. Ang huling salita ni Rico sa kanyang ama ay, walang taong pwedeng pagkatiwalaan. Ngunit habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang maliit na apartment, ang mga salitang iyon ay bumabalik sa kanya na may kasamang pait. Hindi totoo. May isang tao siyang pinagkatiwalaan. Pinagkatiwalaan niya si Mandy. Pinagkatiwalaan niya ang nakita niya sa mga mata nito noong gabing iyon sa night market, isang kislap ng pag-asa, isang tunay na ngiti. At iyon ang dahilan kung bakit hindi siya mapakali. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi lang dahil sa pagtataboy nito sa kanya, ito ay dahil alam niyang nalinlang ito. At ang pananahimik niya ay pagpayag na manalo ang mga manlilinlang. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa kapihan ni Aling Nena. Sa halip, pumasok siya sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Ang Sandoval Tower. Ang pinakamataas na gusali sa sentro ng pinansyal ng bansa. Pagpasok niya sa lobby, ang mga gwardya at empleyado ay yumuko sa kanya, bumabati ng "Good morning, Sir Ricardo." Ang kanyang suot na simpleng t-shirt at maong ay tila hindi bumagay sa karangyaan ng paligid, ngunit walang sinumang nangahas na magtanong. Sumakay siya sa pribadong elevator na diretso sa penthouse office. Ang kanyang opisina ay isang malawak na espasyo na may floor-to-ceiling glass windows na nag-aalok ng 360-degree na tanawin ng buong syudad. Ito ang sentro ng kapangyarihan ng Sandoval Hotel Group. Umupo siya sa kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany at tinawagan ang kanyang personal assistant, si David. David, pumarito ka. May kailangan akong ipagawa sa'yo. Urgent and confidential, sabi ni Rico, ang boses niya ay hindi na boses ng isang barista. Ito na ang boses ni Ricardo Sandoval, ang si. Ilang minuto lang ay pumasok na si David, isang matalino at mahusay na lalaki na mas matanda sa kanya ng ilang taon. Nagulat ito nang makita ang itsura ni Rico, ngunit hindi ito nagkomento. Sir, bati nito. Inilatag ni Rico ang lahat ng alam niya. Ang problema sa De Villa Textiles, ang pagkakasangkot ni Marco Valencia, at ang pinaghihinalaan niyang mastermind, si Isabel Reyes. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng ito, utos ni Rico. Her background, her financials, her connections. Lahat. I-trace mo ang Bella Estrella Holdings. Alamin mo kung sino talaga ang nasa likod niyan. Gamitin mo lahat ng resources natin. As don't care what it costs. Tumango si David. Masusunod, sir. Habang nagtatrabaho si David at ang kanyang team ng mga investigador, ginugo ni Rico ang mga sumunod na araw sa pag-aaral sa kaso ng De Villa Textiles. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para makuha ang mga totoong financial records ng kumpanya, hindi ang mga dinoktor na ulat.
Nakita niya kung gaano kalala ang pinsala. Ngunit nakita rin niya ang potensyal. Ang De Villa Textiles ay isang natutulog na higante, kailangan lang ng tamang tao para gisingin ito. Isang hapon, pumasok si David sa kanyang opisina, dala ang isang manipis na folder. "Sir, may nakuha na kami," sabi ni David. Ang Bella Estrella Holdings, nakarehistro nga sa pangalan ni Isabel Reyes. Pero ang source of funds iyon ang interesante. Ipinakita ni David ang isang diagram. Ang pera ay hindi direktang nanggagaling kay Marco Valencia. Ito ay nanggagaling sa isang offshore account na pag-aari ng isa sa mga pinakamalaking katunggali ng pamilya Valencia. Si Marco ay hindi lang nanloloko para makuha ang De Villa, ginagamit din niya si Belle para makipag-ugnayan sa kalaban ng sarili niyang pamilya. Isang dobleng pagkakanulo. Pero hindi iyan ang pinakamalaking sikreto, sir, pagpapatuloy ni David. Nagpadala ako ng tao sa probinsya kung saan lumaki si Isabel Reyes at ang kanyang ina. Binuksan ni David ang folder. Sa loob, mayroong isang kupas na litrato. Isang larawan ng isang magandang babae, ang ina ni Isabel, na masayang nakangiti. At sa tabi nito, isang mas batang bersyon ng isang pamilyar na mukha. Si Henry Valencia, ang ama ni Marco, bulong ni Rico, hindi makapaniwala. Opo, sir, kumpirma ni David. Ayon sa mga nakalap naming impormasyon mula sa mga matatanda sa lugar, si Isabel Reyes ay anak sa labas ni Don Franco Valencia. Isang anak na hindi niya kinilala at itinakwil, kasama ang ina nito. Biglang nagliwanag ang lahat sa isip ni Rico. Parang mga piraso ng isang komplikadong palaisipan na biglang nagkabit-kabit. Ang galit ni Belle ay hindi lang dahil sa inggit kay Mandy. Ang galit niya ay mas malalim. Ito ay galit para sa isang pamilyang tumalikod sa kanya. Ito ay paghihiganti. Ang kanyang target ay hindi lang ang mga De Villa, ang tunay niyang target ay ang mga Valencia. Gusto niyang pabagsakin hindi lang si Mandy, kundi pati na rin si Marco. Gusto niyang sirain ang dalawang pamilyang sa tingin niya ay may utang sa kanya. She's playing them both, napagtanto ni Rico. Ginagamit niya si Marco para sirain si Mandy, at ginagamit niya ang sitwasyon para sirain din si Marco. Sa gitna ng kanyang pagkatuklas, tumunog ang cellphone ni David. Kinausap nito ang nasa kabilang linya at pagkatapos ay tumingin kay Rico, ang mukha ay seryoso. "Sir, may balita po," sabi ni David. Kinumpirma na. Ang kasal ni Miss De Villa at Enrique Valencia sa Sabado na. 2 araw mula ngayon. Naramdaman ni Rico na naubusan siya ng oras. Kailangan niyang ipaalam ito kay Mandy. Kailangan nitong malaman ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Mabilis niyang kinuha ang kanyang personal na cellphone, ang cellphone na ginagamit niya bilang si Rico Santos, at tinawagan ang numero ni Mandy. Isang ring. 2. 3. Diretso sa voicemail. Sinubukan niya ulit. Voicemail. Binlock na siya nito. Napasabunot si Rico sa kanyang buhok, ang pagkadismaya ay bumabalot sa kanya. Wala siyang ibang paraan. Kailangan niyang gumawa ng isang desperadong hakbang. Kinuha niya ang kupas na litrato ng ina ni Belle at ni Don Franco Valencia. Mabilis niya itong kinunan ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Ipinadala niya ito sa numero ni Mandy. Pagkatapos, nag-type siya ng isang maikling mensahe, umaasa na kahit paano ay babasahin ito, na kahit paano ay may matitira pang kahit katiting na pagtitiwala sa kanya. Hindi lang pera ang habol niya. Pamilya ninyo ang target niya. Ipinadala niya ang mensahe. At pagkatapos ay naghintay, nakatitig sa kanyang telepono, na parang ang kapalaran ng 2 tao ay nakasalalay sa isang maliit na delivered na sign sa ilalim ng kanyang mensahe. Ang araw ng kasal. Nakatayo si Mandy sa harap ng isang malaking salamin, nakasuot ng isang napakagandang wedding gown na nagkakahalaga ng higit pa sa isang taong sahod ng lahat ng empleyado niya. Ang tela ay malambot, ang mga borda ay kumikinang. Isa itong perpektong damit para sa isang perpektong kasinungalingan. Sa loob ng 2 araw, para siyang isang manika. Hinayaan niyang bihisan siya, ayusan, at ihanda para sa araw na ito. Hindi siya nagsalita. Hindi siya tumutol. Ang kanyang kaluluwa ay manhid. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ngunit kagabi, habang nakahiga siya sa kama at hinihintay ang umaga ng kanyang paghukom, isang mensahe ang dumating sa kanyang cellphone.
Mula sa isang numerong hindi niya kilala, ngunit ang mensahe. Ang larawan. Isang kupas na litrato. Ang ina ni Belle. At ang ama ni Marco. At ang mga salita, hindi lang pera ang habol niya. Pamilya ninyo ang target niya. Ang mga salitang iyon, kasama ang larawan, ay tila isang susi na nagbukas sa huling kandado ng kanyang pagdududa. Biglang luminaw ang lahat. Ang malalim na galit ni Belle, ang kanyang determinasyong sirain, hindi lang si Mandy kundi pati na rin si Marco. Hindi ito simpleng inggit. Ito ay paghihiganti. Sa sandaling iyon, ang manhid na si Mandy ay nagising. Ang apoy na akala niya ay tuluyan ng namatay ay muling nagliyab. Hindi siya magiging isang sakripisyo. Hindi siya magiging isang tupa na lalakad ng tahimik patungo sa katayan. Gumawa siya ng isang tawag. Isang tawag sa nag-iisang tao sa kumpanya na alam niyang tapat pa rin sa kanya, isang batang A-key specialist na may utang na loob sa kanyang ama. Sa gitna ng gabi, binigyan niya ito ng isang utos. Isang mapanganib na utos. Ngayon, habang nakatayo siya sa harap ng salamin, hindi na isang biktima ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang mandirigma na naghahanda para sa kanyang pinakamalaking laban. Anak, handa ka na ba? Tanong ng kanyang ina mula sa pinto. Ang mga mata nito ay puno ng luha ng kasiyahan, isang kasiyahang hindi alam ang tunay na halaga. Tumango si Mandy at ngumiti. Isang ngiti na hindi napilit. Isang ngiting matalim. Opo, Mom. Handa na po ako. Ang simbahan ay puno. Ang mga pinakamayayamang pamilya sa bansa ay naroroon, mga saksi sa pagsasanib ng dalawang makapangyarihang angkan. Habang naglalakad si Mandy sa aisle, kasama ang kanyang ama, ang lahat ng mata ay nasa kanya. Nakita niya si Marco na naghihintay sa dulo, ang ngiti nito ay puno ng tagumpay. Nakita niya si Belle sa tabi nito, ang kanyang maid of honor, na nakangiti ng matamis, ang perpektong imahe ng isang mapagmahal na kapatid. Ngunit wala nang epekto sa kanya ang kanilang mga maskara. Nakikita na niya ang mga halimaw sa likod ng mga ito. Nang makarating siya sa altar, hinalikan siya ng kanyang ama sa pisngi at ibinigay ang kanyang kamay kay Marco. Hinawakan ni Marco ang kamay niya, ang hawak ay malamig at posesibo. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay tila walang kahulugan, isang ingay lang sa kanyang pandinig. Ang tanging hinihintay niya ay ang tamang sandali. Do you, Marco Valencia, take Amanda de Villa, to be your lawfully wedded wife? Isdo, mabilis at malakas na sagot ni Marco, ang boses ay umaalinggaw sa buong simbahan. Pagkatapos, bumaling ang pari kay Mandy. Ang lahat ay natahimik. Ito na ang sandali. And do you, Amanda de Villa, take Marco Valencia, to be your lawfully wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do you part. Tumingin si Mandy kay Marco, diretso sa mga mata nito. Nakita niya ang pagtataka sa mga mata nito nang hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa kanyang pamilya, sa mga bisita, at pagkatapos ay kay Belle, na ang ngiti ay bahagyang naglaho, napalitan ng pag-aalala. Huminga siya ng malalim at kinuha ang mikropono mula sa kinatatayuan nito. Bago ako sumagot, Father, sabi ni Mandy, ang boses niya ay malinaw at matatag, na gumulat sa lahat. May gusto lang akong ipakita sa lahat. Napakunot ang noo ni Marco.